So this channel also go! Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na nandyan po at nag-aabang sa mga updates. So this time, pag-usapan natin to. Let's dig into the personal issue kung saan ay ito pong girl na pinagbibintangan na talagang nasa loob. Ito pong isa sa mga executive na GMA na siyang utak sa paghihiwalay netong si Miss Barbie Fortesa and David Licauco as a love team. So may mga factors kasi tayong nakita at medyo medyo palasak at lagi pong binabanggit ng mga Barda fans na siya po yung pinaka main reason kung bakit po solo era ngayon si Barbie at si David Licauco, para po maintindihan natin at maunawaan yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. This time may napili po kasi tayong tinatawag na comment of the day na talagang may related po ito dun sa pag-uusapan natin about po dun dito sa executive na ito na sinasabing may HD, or meron pong parang gusto dito kay Mr. David Licauco na siyang pinaka-root or pinaka-main reason kung bakit nagpinaghiwalay or solo era si Barbie at si David Licauco ngayon. So, basahin natin ang sinabi ni Ma'am Cecilia Sigismundo. Sabi niya, Miss Marcelo should not inhibit Barda kasi best love team yan sa GMA. Asset yan sila. Unless kung may gusto siya kay David. Highs, Vicky Bello the second yan. Miss Marcelo, please don't make me think about it. Barda is Barda forever. Have more projects together para enjoy tayo sa life. Sinagot naman ito ni Miss Stella Servano. Sabi niya, kagaya din sa Aldab, pinaghiwalay kasi may gusto daw si Alden, may gusto daw kay Alden yung isa sa mga handler ng GMA noon. May mga gustong nag-viral, panira siya sa mga fans. Si David ang lamya ng mag-perform sa Davao. Iba talaga pag nasa tabi niya si Barbie. Merong nagsusupport at taga-cheer up sa kanya sa stage. Tanggapin na nila na malakas si David when Barbie is around and vice versa. Hashtag Barda isit, at hashtag GMA, please ibalik ang tambalan ng Barda habang mainit pa ang kanilang tandem. Actually po, totoo yan, parang sabi nga, strike while the iron is hot. Hanggat mainit pa po at pinag-uusapan ng Barda, ba't hindi nyo bigyan ng mga gandang proyekto? Bakit po dumadaan sa mga ganitong klase ng ng dami pong sumusuporta sa Barda, ang dami nagmamahal sa Barda, lalo na po ang mga seniors. Biruin po ninyo, may mga seniors po ako nakikita na pumipila sa sinihan during the time na grabe po yung kanilang sacrifice for Barda, tapos biglang ganito. Kaya, naintindihan ko po ang inyong mga sentimiento patungkol po dito. At talagang, ito po yung parang nagkikreate tuloy ng mga issue patungkol dito na may gusto yung, meron pong pinaghihiwalay sila, ganito. Pero, nung sinearch ko po, meron tayong nakita dito na ilan sa mga kadahilanan kung bakit pinaghihiwalay minsan ang matagal ng magka-love team na artista. Na sabi po dito, ito daw po ay may kinalaman sa showbiz strategy, career growth at dynamics ng industriya. Sabi dyan, para daw number 1, kaya daw po ito ginawa para kay Barbie at David at sa iba pang mga artista para sa career growth ng bawat isa. Kapag masyado na daw kasing matagal ng magka-love team at naging limitado na ang roles na ibinibigay sa kanila. Tama naman, 'di ba? Kapag matagal na po 'yan, parang puro na lang love story nila, puro patungkol sa kanilang dalawa. Kaya po isa rin yan sa mga biggest reason para po talagang mag-explore ang isang artista. Halimbawa, kung palagi magkasama, mahirapan silang tanggapin ng tao na gumanap sa ibang klaseng karakter. Halimbawa, kontrabida, dramatic solo era o mature na roles. Pinaghihiwalay sila para subukan kung kaya nilang mag-stand alone at patunayan ang sariling kakayahan bilang aktor o aktres. Pero, ang pinaka nakikita natin dito, yes, totoo po yan. Kailangan po talaga nilang magkaroon ng solo era kasi for career growth. Pero parang medyo hilaw pa para paghiwalayin sila Kasi ito pa yung panahon na talagang ang dami pang sumusuporta kay Barbie at David, tas biglang nagkakaroon ng switching.
So sabi dyan, pwede rin daw yung testing of marketability or individually. Sa industriya, sinusubok ng mga producers kung tatanggapin ba ng publiko ang artista kahit wala na kang collab team. Kapag parehong nag-click kahit iwalay, ibig sabihin mas flexible at mas valuable sila as individual, no? Maganda rin po tong rason na to na parang, yun nga, sinasabi ko sa inyo lagi, this is gonna be a test of the water. Tinetest po nila ang maraming bagay para to prove na mawala man si Barbie sa eksena ni David, kaya niya pong tumayo bilang isang artista. And para hindi magsawa din yung mga audience. Kasi kapag palaging parehong mukha at parehong tandem, pwedeng magsawa ang mga manonood. Kahit minsan, binibigyan sila ng ibang kapartner para magdala ng bagong kilig at bago sa paningin ng fans, ay may mga chance din talaga na pinagsasawaan sila. So, para po talagang mas ma-excite ang ilan sa mga Barda fans sa pagbabalik ng Barda, ginawa din po nila ito. And of course, strategic pairing sa ibang projects. May mga pagkakataon na kailangan silang ipare sa ibang artista para sa isang teleserye o pelikula na mas babagay ang bagong kombinasyon. Halimbawa, kung may bagong rising star, ipapareha siya sa established na artista para makatulong sa pag-angat ng career nito. This is the reason why yung nangyayari ngayon kay Barbie tsaka kay Jameson, para at least umangat yung karera nitong si Jameson, pinareha siya dito kay Barbie Forteza. Ganon din si David dati, diba? Hindi pa naman siya kilala, pero pinartner siya kay Miss Barbie Forteza, kaya umangat, no? Talagang strategic pairing talaga yan May mga personal issues, may mga pagkakataon na dahil sa personal na rason, maaaring nagkaroon sila ng tampuhan, issue, o kaya naman may real life relationship na naapektuhan. Pinipili ng management na ihiwalay muna sila para maiwasan ang kontrobersya. And of course, nagkakaroon din ng tinatawag na transition to mature role. Kapag lumabas na sa teen love team image ang mga artista, kadalasang pinaghiwalay sila para bigyan ng mas seryoso at matured na roles. Ito ang paraan para hindi ma-stuck sa isang kilig-kilig branding lang. Ayan. So sa madaling salita, hindi laging masama ang paghihiwalay ng love team. Madalas ito ay isang taktika o estratehiya para mas lumago ang karir ng parehong artista at mapanatili ang interes ng publiko. So yun po yung sinasabi po dito. Kaya po hindi ko kasi mabay or hindi ko po talaga mapaniwalaan yung mga issue na ipinupukol kay Miss Joy Marcelo na may gusto siya kay David kaya sila pinaghiwalay. Hindi lang po si Miss Joy Marcelo ang nagde-decide na magkaroon sila ng solo era kasi may deliberation yan May mga taong involved kung bakit po pinayagan nila na magkaroon na sila ng solo era nila. Solo projects. Kasi nga naman parang ito na rin po, for 10 years na rin siguro ni Mr. David Licauco sa industriya. This is his time to prove to everyone na talagang siya po ay nag-mature sa kanya pong karera, na siya po ay talagang umalagwa na yung kanyang karera. Ganon din naman si Barbie Forteza. Tingnan nyo, akalain ba natin na mas magiging magaling na kontrabida itong si Miss Barbie Forteza sa kanyang role sa Kontrabida Academy? 'Di ba? Dumating po ba sa isipan ni Miss Barbie na makakagawa siya ng isang ganitong klaseng serye na siya po ay magiging kontrabida? Kung palagi lang po siyang nasa shadow ni David, kung palagi lang siya nasa loob ng isang love team. Yun po yung gusto mangyari ng GMA. And I salute GMA kung ano man po yung ginagawa nilang strategy para sa mga artista nila kasi effective po yan. Makikita nyo po yung magiging epekto niyan aftermath, after of everything. Kaya wag nating pag-isipan ng masama si Miss Joy Marcelo. I am here para po burahin yung toxicity na yan sa isipan ng mga Barda fans. Wala pong ganong ganap at hindi po si Miss Joy Marcelo may kagagawan kung bakit hindi sila magkasama ngayon sa mga proyekto nila. That's really a transition, mature roles na kailangan po nila na talagang gampanan, So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone! See you on my next vlog.